Bismillahirrahmanirrahim. Pagpatuloy natin ang naiwan nating talakayin. Next na hadith. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه الإمام البخاري ومسلم. Sabi niya, isinalaysay ni Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang katulad ng isang mu'min na nagbabasa ng Al-Quran ay katulad ng isang atrudja. Ang atrudja ay isang prutas sa Arab. Pinakamalapit niya sa atin, orange. Sabi niya, rihuha tayyib, ang amoy niya mabango. Mabango yung orange. Wa ta'muha tayyib, at ang lasa niya masarap. Ang katulad ng isang mu'min na nagbabasa ng Al-Quran ay katulad ng isang atrudja, parang orange. Ang kanyang amoy mabango. Ang lasa niya masarap. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Sabi niya, at ang katulad ng isang mu'min na hindi nagbabasa ng Quran, Muslim pero walang basa ng Quran, ay katulad ng isang tamr. Ang tamr, dates. Katulad ng isang dates. La riha laha, wala siyang amoy. Baga, wala siyang malakas na amoy na may hahambing mo sa ibang prutas. Wa ta'muha hulwun, pero yung lasa niya matamis. Wa mathalul munafiq, ang katulad naman ng isang munafiq alladhi yaqra'ul Qur'ana, na nagbabasa ng Al-Quran, ay katulad ng isang rayhana. Ang rayhana ay isang uri ng damo, tamam, na may mabango. Tawag doon rayhan. Tamam? Kumbaga, alam niyo yung parang may pagkaminti yung kanyang amoy. Mabango, basta mabango siya. May halimuyak yung kanyang amoy. Para siyang pabango, kumbaga. Sabi niya, rihuha tayyib, ang kanyang amoy mabango. Wa ta'muha, at ang lasa niya mur, mapait. Diba? Mapait. Maring mabango siya, pero pag tikman mo, napakapait. Wa mathalul munafiq, at ang katulad ng isang munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an, di nagbabasa ng Al-Quran, ay katulad ng isang hanzala. Ang hanzala ay isang uri ng bunga sa Arab. Ang pinakamalapit na katulad niya sa atin, ampalaya. Ngayon na ano mo na, mas na-imagine mo, ampalaya. Pero yung itsura niya parang maliit na pakwan. Yung itsura niya sa Arab, hanzala ang tawag doon. Sabi niya, ay katulad ng isang hanzala, laysa laha rih, wala siyang amoy, wa ta'muha mur, at ang lasa niya mapait, mapakla. Anong gustong ipahiwatig ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yung kagandahan, epekto ng pagbabasa ng Al-Quran sa buhay ng tao, Muslim man o munafiq. Mayroon siyang epekto. Tapos ang dinaan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagkain, tama? Para mas malapit siya sa pananaw ng mga tao, mas malapit siyang maintindihan ng mga tao. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ganyan siya magpaliwanag. Pag naghalimbawa siya, yung pinakamalapit na pwedeng maintindihan ng tao, para mas madali siyang maintindihan, madaling makuha ng tao kung ano yung gustong i-point out ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at kabilang yun sa katalinuhan ng tao kapag siya ay mag-explain. Pag magbigay siya ng example, yung pinakamalapit sa maaring ma-imagine ng tao.
Kaysa yung lalayo ka pa, katulad ng kalawakan, katulad ng ganitong planeta. Ano alam ko doon, di ba? Sabi niya, wa an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Imam Muslim. Sabi niya, sinalaysay ni Sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah ta'ala, katotohanan si Allah ta'ala, iaangat niya, yarfa'u bihadzal kitab, iaangat niya sa pamagitan ng banal na Quran, aqwaman, ang mga tao, wa yada'u bihi akharin, at ibababa niya ang iba pa. Ibig sabihin ng hadith, kumbaga sa pamagitan ng Al-Quran, may mga tao, dahil sa pagbabasa nila ng Al-Quran, dahil sa pag-memorize nila ng Al-Quran, pag-aaral nila ng Al-Quran, pag ang tao mag-aaral ng tafsir, nag-aaral ng Al-Quran. Kasi konektado sa tafsir yun. Kapag ang tao mag-aaral ng tajwid ng Al-Quran, nag-aaral siya ng Al-Quran. Kasi ang tajwid konektado sa Al-Quran. Ganon din ang qira'a, lahat ng konektado sa Al-Quran. Pag siya ay nag-aaral ng subject na yun, nag-aaral siya ng Al-Quran. Ngayon sabi niya, sa pamagitan, katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-aangat, may mga taong iaangat niya ng daraja, ng level sa Jannah dahil lang sa pagbabasa ng Al-Quran. At ganoon din, may mga taong dahil hindi sila nagbabasa ng Al-Quran, hindi sila konektado sa anuman sa gawain sa Al-Quran, ibababa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, isa sa mga asbab na ang isang tao makaangat ng pwesto niya sa Jannah, sabi nga ng ating mga ulama, ang isang tunay na abud, alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang naghahangad na makapasok na ako ng Jannah. Mababaw yun. Mababaw yun. Yung makaligtas ka lang sa Jahannam tapos makapasok ka sa Jannah, mababaw yun. Huwag ganun dapat ang pangarap ng isang tao. Kundi hindi lang basta makapasok ng Jannah, kundi maabot niya yung Jannatul Firdaus. Pinakatok-tok ng Jannah. At ang makakabot ng mga matataas na may iman. Tama? Matataas na iman. Isa sa mga asbab ni Allah subhanahu wa ta'ala, maabot mo yung tuktok na yun sa pamagitan ng pagbabasa ng Al-Quran. Pagiging konektado ng tao sa Al-Quran. At dahilan din na ang tao ibaba sa waliyadzubillah, pinakababa dahil sa pag-iwan mo ng Al-Quran. Alam niyo, isa sa mga tinuturing na kabair, malaking kasalanan, yung pagkalimot sa Al-Quran. Pagkalimot sa na-memorize na. Kaya naman kapag ang isang tao nag-memorize ng Al-Quran, isa sa mga amana sa kanya ay paano niya i-review ang Al-Quran. Paano mo masabing nakalimutan mo ng Al-Quran na kahit balikan mo siya, totally wala na. Kalimutan na yun. Paano mo masabing hindi mo pa nakalimutan ng Al-Quran na kapag ni-review mo siya isa, dalawa, tatlong beses, andun ulit yun? Paano mo magagawa yun? Constant na muraja. Kaya ang tasmi' na walang kasamang muraja, parang isang ibon na lumilipad gamit ang isang pakpak niya. Paano ka lilipad doon? Sige nga, yung isang ibon, lipad lang, isang pakpak lang. Hindi ka makalipad siya, hindi siya makalipad. Maganda, maglakad ka na lang kaysa lumipad ka. Diba? Ganun din. Madaling sabi, hindi mo makukuha yung maksud kapag wala kang muraja. Napaka-importante ng muraja. Hindi ka rin pwedeng sabihin, magmuraja na lang ako habang buhay, wala kang tasme. Iikot ka lang sa Suratul Ikhlas. Iikot ka lang sa Juz Amma. Yun lang yung muraja. Hindi yan. Tama? At yun ay subhanallah. Walang taong pinanganak at saka lumaki, namatay, nang totally walang muraja sa Al-Quran. Lahat ng hafizul Quran, nagmumuraja. Ayan. Akid. Kailangan yun. Kahit ng imam sa Makkah, nagmumuraja ng Al-Quran. Kahit na yung mga hafid na mga qari, nagmumuraja ng Al-Quran. Pero yung totally walang ganun. Lahat yun, nagmumuraja ng Al-Quran. Bakit? Sinabi pa sa isa pang hadith ng Al-Quran, sabi niya, mabilis pa yun sa isang hayop na kumawala sa tali niya. Halimbawa, pag nagtali ka ng isang hayop, tama? Tapos naputol yung tali niya. Pag yung hayop na yun, yung mailap, anong mangyari? Manatili siya dyan, di ba tatakbo siya malayo? Ganun din ang Al-Quran.
Pag pinabayaan mo siya, mabilis siyang mawala. Kaya ano mangyayari? Tali mo ng mahigpit. Paano mo gagawin yun? Kuradya ka ng madalas. Para nandito palagi. Sabi pa niya, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Qala wa bi haddathana an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Sabi niya, isinalaysay ni Sayyiduna Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Sabi niya, narinig ko ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, basahin ninyo ang Al-Quran dahil katotohanan. Darating ito yawmal qiyamah, syafi'. Anong syafi'? Magbibigay ng syafa'a. Isa sa mga pinaniniwalaan natin Ahlus Sunnah wal Jama'a, mayroong syafa'a. Ano yung syafa'a? Ang syafa'a, pinapaliwanag siya ng ating mga ulama sa dalawa. Una sa lahat, makaligtas ang tao mula sa kaparusahan ng Jahannam. Tawag doon syafa'a. Ikalawa, makaangat ang tao ng level niya sa Jannah. Tawag din doon syafa'a. Paano yan? Meron isang tao, itatapon na siya nasa sa Jahannam. Pero dahil merong taong binigyan ng syafa'a na Allah subhanahu wa ta'ala, kakayahan niya na mailigtas ng ibang tao. Dapat yung mga yun, tatapon na yun ng Jahannam. Bakit? Hindi sila nagsasala eh. Bakit? Hindi sila nagpapasting eh. Hindi nila ginagawa obligasyon nila, palakain sila ng haram. Tama? Ano pa? Palagawa sila ng haram. Palanood sila ng haram. Ano mangyayari? Tapon sila doon. Pero dahil merong tao na merong syafa'a, makaligtas sila doon. So yun yung syafa'a na. Isa pa, meron isang tao nakapasok lang ng Jannah. Pero meron siya isa sa pamilya niya, kaibigan niya, kakilala niya, nasa level 4. May syafa'a yun na iangat niya yung sino man yung gusto niyang iangat patungo ng level 4 na Jannah. Kumbaga makaangat siya ng level sa Jannah. Tawag din doon, syafa'a. Ngayon sabi niya, na Rasul sallallahu alaihi wasallam, basahin ninyo ang Al-Quran. Katotohanan na darating ito yawmal qiyamah, syafi'an li ashabihi. Ibig sabihin, magbibigay ng syafa'a sa mga nagbabasa. Kumbaga pag palagi ang tao laging nagbabasa ng Al-Quran, ang Al-Quran mismo, magiging syafa'a niya yawmal qiyamah. Na, Ya Allah, wag mo ipasok yan ng Jahannam. Wag mo itapon yan ng Jahannam. Ako mismo sumasakit, laging nagbabasa yan ng Al-Quran. Quran mismo yung magliligtas sa kanya mula sa kaparusahan ng Jahannam. Sabi ng ating mga ulama, hindi nag-uumpisa doon, kaparusahan ng kubur. Kapag ang tao laging nagbabasa ng Al-Quran, protektahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kaparusahan sa libingan mismo. Bago pa yung Jahannam. Yung Jahannam, yung kiyama na yun eh. Pero yung mismong kubur, pagkatapos ng mamatay. Tama? Sabi niya, wabi haddathan an Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, la hasada illa fi ithnain. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار رواه الإمام البخاري ومسلم. Sabi ni Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, walang dapat kainggitan maliban sa dalawa. Yung inggit na tinutukoy dito, ghibba. Sa Arabic, may tinatawag na hasad at may tinatawag na ghibba. Parehas sila tinatranslate inggit. Anong diferensya sa pagitan nila? Ang isa masama, ang isa mabuti. Yung masama, hasad, yung inggit. Yung mabuti, yung ghibba, inggit din yun. Kaya anong diferensya sa kanila? Yung hasad, kainggitan ng isang tao ang ni'mat na mayroon sa kapwa niya at ilingin niya, asamin niya, sana mawala yung ni'mat niya. Tawag doon, hasad. At yan ay haram. Halimbawa, nainggit yung tao, may bagong cellphone yung tao yun. Sana masira yan. Ayaw niya kasi may bagong cellphone yun. Nainggit siya doon. Ang gusto niya, mawala sana yun. Masira sana yun. Hasad yun. Kaya delikado. Nakita niya yung kaklase niya, nakakarami na ng effort. Sana magkasakit ka. Wow.
Siyempre, pag magkasakit, hindi makatasme. Alam ka naman, paano ka makatasme kung may sakit ka? Hasad yun. Delikado yun. Tamam. Masama, haram. Yung isang khibta. Ano naman yun? Ingit din yun. Pero kasabay nun, inaasam niya, sana dagdagan pa siya. Mahmud yun. Hasana yun. Mabuti yun. Ano yun? Yung kapag meron siyang nakitang ni'ma sa kanyang kapwa, hiling niya sa sarili niya, sana dagdagan pa siya. Sabi, kapag ganun ang hiling ng isang tao sa ibang tao, merong mga anghel na nagdudua din para sa kanya. At dahil ang mga dua ng mga anghel mustajab kaysa sa dua ng mga tao, ano mangyayari? Ibabalik yun sa kanya. Halimbawa, mayroong tao may bagong cellphone. Eto ngayon, sabi niya, Masya Allah, may bagong cellphone. Sana dagdagan ka pa. Dublihin nawa yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga anghel na nagsasabi, ganun din sa iyo. Ibig sabihin, yung pag-asam mo na sana dagdagan pa siya, yung mga anghel nagsasabi, ikaw pa ang dagdagan. Dahil ang mga dua ng mga anghel, ng mga malaikat, mustajab, pinapakinggan yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dagdagan ka pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring hindi sa cellphone, pero mas humaba buhay mo. Ano mas gusto mo? Bagong cellphone mo, pero 2 years ka na lang buhay. Ni'mat, pahabain ni Allah subhanahu wa ta'ala buhay mo. Anong gusto mo? May bago kang cellphone, pero 1 taon kang gutom. Oh. 1 taon kang meron kang makakain, ni'mat yun. So maaari, ibalik ni Allah subhanahu wa ta'ala yung paghiling mo ng khair sa ibang tao, sa'yo, sa ibang khair. Hindi lang eksakto doon sa cellphone na nagustuhan mo, pero sa iba, bagay. So yan, iniikot ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ni'mat niya sa mga tao. Sabi pa niya, walang dapat kainggitan maliban sa dalawa. Tao na binigyan ng Al-Quran, ibig sabihin, nakamemorize ng Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Kaya tumatayo siya mapagabi at mapaumaga. Ibig sabihin, nagbabasa ng Al-Quran, gabi man o umaga. Wa rajulun atahu Allahu malan, at isang tao na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pera. Fahuwa yunfiqu ana al-layli wa ana an-nahar. At gumagastos siya, sabihin ginagamit niya yung perang yon na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapagabi man o mapaumaga. Ibigay siya ng sadaka. Alam niyo, sa mga paniniwala ng mga Kristiyano, bawal daw magbigay ng tulong paggabi. Bakit? Maghihirap ka daw. Ayat mula sa banal na Quran. Baga malas daw yun. Sa paniniwala nila, sa paniniwala ng Islam, walang ganun. Mapagabi ka nagbigay ng sadaka o mapaumaga ka nagbigay ng sadaka, lahat ng yun khair, walang malas. At kailanman hindi magiging malas ang tao pag nagbigay ng sadaka. La yanqusu malun min sadaka, bal yazdadu. Hindi mababawasan ng perang binigay sa sadaka, bagkus madagdagan pa. Hindi man eksaktong yun sa ibang bagay. Tamam, subhanallah. Sabi niya, walang dapat kainggitan maliban sa dalawang tao. Isang taong binigyan ng Al-Quran, na nakamemorize ng Al-Quran, at ginagamit niya yun. Nabasa niya mapagabi, mapaumaga. At isang tao, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pera, at ginagastos niya yun mapagabi o at mapaumaga. Kumbaga, walang pinipili. Ginagamit niya kung ano man yung binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Next, warawayna aydan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala la hasada illa fi ithnain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Sabi niya, the same na riwaya. Sabi niya, iniriwaya naman ito ni Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, halos magkaparehas lang. Sabi niya, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang dapat kainggitan maliban sa dalawa. Sabi niya, isang tao na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, fasallatahu ala halakatihi, at inubos niya yon sa kanyang kahirapan, sa hak. Ibig sabihin, mayaman siya hanggang naghirap siya, pero yung dahilan kung bakit siya naghirap, hindi dahil bumili siya ng mga mansyon, bumili siya ng iba't ibang magagarang gamit,
Kung hindi ginamit niya yun sa sadaqah. Yun yung dapat kainggitan. Sabi niya, at tao na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hikmah, ilmu, ay naging alim. Fahuwa yaqdi biha, ginagamit niya yun, yung pagiging alim niya, ay gagabay niya yung sarili niya at ibang mga tao patungo sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimuha, at tinuturo niya. Walang dapat kainggitan maliban sa ganung dalawang tao. Qala wa bihi haddathana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu aidan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi. Sabi niya, sinalaysay ni Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pa rin radhiyallahu anhu, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magbasa ng isang letra mula sa banal na Quran ay makakuha ng hasana. At ang isang hasana ay katumbas ng 10 hasana. Ay times 10. Minimum ng lahat ng mga multiplication pagdating sa kwentahan kay Allah subhanahu wa ta'ala, times 10. Ang isang tao nagbigay ng piso, para siya nagbigay ng 10. Ang isang tao nagbigay ng 10, para siya nagbigay ng 100. Ang isang tao nagbigay ng 100, para siyang nagbigay ng 1,000. Isang tao nagbigay ng 1,000, para siyang nagbigay ng 1,000. Ganyan. And so mas marami ang binigay ng tao na mumultiply yan. Depende pa yan sa lugar mo saan niya binigay yan. Depende pa yan kung kailan niya ginawa yan, ay yung panahon, araw, buwan, nakadepende. Dahil naduduble. Sabi pa niya, hindi ko sinasabi na ang alif lam mim tinatawag na huruf al-muqatta'a. Ang tawag sa mga ganung letra sa Al-Quran, huruf al-muqatta'a. Alif lam mim ra, alif lam mim sad, alif lam o di kaya nun, qaf, yasin, at so. Yung mga yan, mga letrang yan, tawag yan sa Al-Quran, huruf al-muqatta'a. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ko sinasabi na ang alif lam mim may isang letra na. Bagkos, ang alif dun sa alif lam mim, isang letra. At lam, isang letra. At mim, isang letra. Ibig sabihin, yung pag binasa mo alif lam mim, nakatatlong letra ka na. Naka-30 na hasana na ang tao. Babasa niya yung suratul Fatiha, nabasa niya na. Kaya nga sabi ng ating mga ulama, posible ba na ang isang tao, ang isang Muslim, hindi nagbabasa ng Al-Quran sa buong isang araw? Sabi, imposible yun. Maliban na lang sa taong hindi nagsasala. Bakit? Pag nagsala ka kasi, automatic, nagbasa ka na ng Al-Quran. Suratul Fatiha, Al-Quran. Suratul Ikhlas, Al-Quran. Kahit yun lang memorize niya. Suratul Kawthar, yun lang memorize niya. 3 code. Al-Quran. Imposible na ang isang tao hindi nagbabasa ng Al-Quran. Kung nagsasala, totally walang salat, totally walang Quran, yun lang. Pwede. Muslim pero totally walang Al-Quran. Kasi walang salat. Sabi pa niya, qala wa bihi haddathana an sayyidina ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal baitil kharib. Rawahu Imam at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Sabi niya, iniriwaya ni Sayyidina Abdullah bin Abbas yung hadith na to. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pa rin, katotohanan na sino mang wala sa kanyang puso anuman mula sa Al-Quran ay katulad ng isang bahay na sira. Alam niyo yung bahay na hindi tinikirahan, abandonadong bahay, wala nang nakatira? Ganun din. Walang laman, marumi. Yung taong walang memorize na Al-Quran kahit na konti, parang yung puso niya parang bahay na abandonado, sira, walang nakatira, walang laman. Maaari ang nakatira doon masasamang jin. Wal'iyadu billah. Yan yung abandonadong bahay na kahit yung mga tao iniiwasan. Ganon din ang puso ng tao na walang memorize na Al-Quran. Tabaan, pwede ba yun na ang isang tao totally walang memorize na Al-Quran?
medyo imposible yun. Suratul Fatiha, Al-Quran eh. So yung totally wala nun, pero Muslim, nako, a'udzubillah, para siyang abandonadong bahay na sira. Walang laman ang puso. Madilim, mabaho, nakakatakot. Yun yung puso ng taong walang kahit na minimorize na ano man sa Quran. Sabi niya, qala isinalaysay ni Sayyiduna Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, sabi niya, sanabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra wa wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u. Sabi niya, sinalaysay ni Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin yawmal qiyamah sa nakamemorize ng Al-Quran, iqra wartaqi, magbasa ka, ay mag-recite ka ng Al-Quran, tasmi Al-Quran, wartaqi, at umangat ka. Sabi niya, sa bawat aya na mabasa niya, isang level sa Jannah. Isang palapag ng Jannah, bago ka pa makalapag doon, hundreds ng level yun, bago ka makalapag doon sa pangalawa. Tapos sabi pa niya, iqra wartaqi, basa ka at umangat ka. Warattil, at basahin mo siya ng maayos, gaya kung paano mo siya basahin ng maayos sa dunya. Fa inna manzilataka, dahil katotohanan na ang iyong manzila, ang iyong level, ay sa dulo ng aya na mababasa mo. Ay yung hanggang saan ang memorize mo, hanggang dun ka matatapos. Paano mangyayari yan kapag ang tao ay totally wala man lang review? Kapag ang isang tao totally walang ni-review mula sa kanyang memorize, hindi niya magagawa yun. Pero yung sinubukan niya, yung sarili niya, na i-review kung ano man yung kanyang mga na-memorize, pwede yun. Bigyan ng tawfik na Allah subhanahu wa ta'ala, paalala sa utak niya kung ano yung memorize niya. Pero yung totally wala nun, wala. Kasi walang subok, walang muraja totally. Hindi rin siya mabigyan ng tawfik na makabasa nun. Sabi pa niya, sa pang hadith, qala wa an Mu'adh bin Anas radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi bi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadha. Sabi niya, sinalaysay ni Sayyiduna Mu'adh bin Anas radiyallahu anhu, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magbasa ng Al-Quran, ang tinutukoy dito, maka-memorize ng Al-Quran, wa amila bima fihi, at ginawa niya, sinabuhay niya kung ano man ang nasa Al-Quran, ulbisa walidahu, pasusuotin ang kanyang dalawang magulang ng taj, corona, yawmal qiyamah. Ang liwanag ng corona na yon, yung kumbaga yung sinang niya, alam niyo yung tinatawag na sinang, yung kumbaga pag di ba pag may metal, pag natama sa ilaw o diyan sa araw, mas kumikinang yun. Sabi niya, yung kinang niya mas makinang pa siya sa liwanag ng araw kapag nakikita siya sa mga bahay. Eh kumbaga maliwanag yung corona na yun, maganda. Sabi niya, ano pa kaya ang tingin ninyo sa mismong tao na nakamemorize pagkatapos sinabuhay niya? Ay kung yung magulang ng nakamemorize ng Al-Quran pasusuotin ng corona, eh paano pa kaya yung nakamemorize? Malalo pa yun. Kung yung magulang niya hindi nakahafiz ng Quran, hindi nakamemorize ng Al-Quran, pero pasuotin sila ng ganun, eh paano pa kaya yung mismong anak na nakamemorize na? Lalo pa. Tama? Qala wa rawa ad-Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala iqra'ul Qur'ana fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'a al-Qur'an. Sabi ni Imam ad-Darimi, iniriwaya niya sa pamagitan ng kanyang sanad,
Ayon kay Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sinabi, basahin ninyo ang Al-Quran. Yung hadith na yan, hadith mauquf. Sinabi niya, basahin ninyo ang Al-Quran. Katotohanan na si Allah Ta'ala ay hindi pinaparusahan ang puso na may lamang Quran. Kumbaga, memorize ninyo ang Al-Quran dahil katotohanan hindi paparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang taong meron ang puso niya ng Al-Quran ay sinabuhay niya. Qala wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah Ta'ala faman dakhala fihi fahuwa amin. Sabi pa niya, dagdag pa niya, at katotohanan na ang banal na Quran na yan ay parang sanctuary, espesyal na lugar para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'nawiyan, sino man ang pumasok doon ay katotohanan protektado siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagdag pa niya, wa man ahabbal Qur'ana falyubshir. Sabi niya, at sino man ang mahalin niya ang Al-Quran ay matuwa siya sa mga biyayang ibibigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Last, wa an Abdul Hamid al-Himmani qala sa'altu Sufyan al-Thawri anir rajuli yaghzu ahabbu ilayka aw yaqra'u al-Quran faqala yaqra'u al-Quran لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sabi, isinalaysay ni Sayyiduna Abdul Hamid al-Himmani. Sabi niya mismo, tinanong niya ang isa sa mga fuqaha ng tabi'in, Sayyiduna Imam Sufyan al-Thawri, kabilang sa mga fuqaha ng tabi'in, at isa sa mga espesyal na faqih, at isa sa mga bigatin na tabi'i sa panahon niya, Sufyan al-Thawri. Sabi niya, tinanong siya patungkol sa isang lalaki o sa isang tao na nakikipag-jihad. Anong mas gusto mo? Yung taong nakikipag-jihad o taong nagbabasa ng Al-Quran? Sabihin, nagbe-memorize ng Al-Quran, konektado sa Al-Quran. Sabi niya, mas mainam para sa akin yung nagbabasa ng Al-Quran. Bakit? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kasi nagsabi, ang pinakamainam sa inyo ay yung nag-aral ng Al-Quran at nagturo ng Al-Quran. Kumbaga, yung mismong hadith na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam sa inyo, itlak yun. Pinaka-the best sa lahat ng tao. Kung ikukumpara mo, isang tao, halimbawa na bata, nag-aral ng fiqh, nag-aral ng hadith, nag-aral ng ganito, pero totally walang Al-Quran, at isang bata na nag-umpisa sa banal na Quran. Ano mas mainam doon? Siyempre, nag-umpisa sa banal na Quran. Kasi minimum yun sa lahat. Na at least, matutong magbasa ng Al-Quran, at least, makamemorize ng Al-Quran. Minimum yun sa lahat. Tama? Nahaw, magaling ka nga sa nahaw. Magaling ka nga sa sarf. Magaling ka nga sa fiqh. Magaling ka nga sa hadith. At iba pang ulum ng ating sharia, pero wala ka namang Quran. Yeah. Para ka din lamang mataas na pader, walang bubong. Paano naging bahay yun? Yung nagpapaganda doon yung bubong. Nagpapatibay doon yung mga subject na pinag-aralan niya. Kaya ang pinakamaganda, kumpletuhin niya. Meron siyang Al-Quran, magaling din siya sa ibang mga subject. Minimum yun. Tama? Diyan natin tapusin ang ating dars. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanahu wa ta'ala 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 wa ta'ala